Mang-harvest na naman tayo mga ka-garden dito sa aking munting garden. Tara samahan niyo ako mamitas ng mga gulay dito. Magandang buhay mga ka-garden. Mag-harvest ako ngayon ng ano. Uy, ang cute ng aking marigold. Mag-harvest po ako ng ampalaya. Maingay na ang aming kapitbahay. Bakit nung dumilim? So nagtatanong po kung saang lugar to? Nasa Tagaytay lang po ako. Ayan, alam niyo na kung nasaan ako. Pero syempre hindi natin sabihin yung address mo. Basta part of Tagaytay. So dito tayo sa Ampalaya. Na. Walang tagahawak mga ka-garden dahil wala si kuya. So kukuha ako ng ampalaya ngayon. Ito yung maganda pag may sarili kang tanim. Magluto ako ng ampalaya, lagyan ko ng itlog o kukuha ka lang ng ampalaya. Tapos meron akong panibagong puwinula din Ayan. So kukuha tayo ng ito. Uy. Tapos ilagay ko lang to dito kasi iyan ay gagamitin ko pa yan pang balot, pero ito hindi na kasi lumipad siya. Magbalot kasi ako mamaya dahil mayroon pang ano dito, mayroon pa akong tawag ni babalutin. Parang pumangit siya. Kukunin ko na nga lang kaya to. Pumapangit yung mga dahon dahil nga alam nyo naman dito aming lugar, malapit kami sa bulkan. Ito si kuya mga ka-garden. Ang ginawa niya para daw hindi bumabaloktot to, lagyan daw ng bato. Uy nga naman, nag-stretch siya Ganun pala yung technique kasi tignan nyo to mga ka-garden. Ito. Hindi siya masyadong straight. Ganun pala. Diba? May bunga na. Asan na yung ampalaya natin? Ampalaya natin. Ito malapit na din ako makaharvest ng corn. Nag-ano siya Bakit siya nagganyan? Tsura. Ay, ewan. So ito daw. Kunin na natin ito. Marami na naman akong babalutin mga ka-garden So pwede na yata to. Tingnan nyo Ba't nagkaganyan-ganyan yung ampalaya ko ito. Kunin na natin siya. Oops! Kasi ito dito mga ka-garden, hindi to siya mahahaba. Ito lang yung mahahaba na ampalaya. Dalawang variety kasi ito At kukuha ako ng kamatis. Sabi nga nila, pag may itinanim, may aanihin. Ang aking corn may bunga na. Nilagyan ko ng mga ganyan kasi yung pusa ko pumupunta dyan at mayroon ako mga pinupunla dyan Ito yung corn na pinapakita ko sa inyo mga ka-garden, yung strawberry corn na para siyang pabilog, kulay pula and din kulay yellow. Ito yata yung pula. May flower na siya. Flower ba yan? Buhok. Ay, ito pala yung flower. Ito yung buhok. Dalawa yan siya. Yellow at saka red. Ay, aray. Ang playa natin, Ang ganda ng dahon. Hindi pa siya ng insekto. Yan, ito may na. May insekto na. Itong aking pinapagulang ko talaga siya yan mga ka-garden. Kasi tawag niyan. Ano ba itong nangyari dito? Yan pala. Dahil pupunla ko.
Inalis ko yung okra ko dyan na mga pula kasi hindi siya nag-progress mga ka-garden at nag-ano kasi siya eh. Tawag niyan. Hindi na siya naaarawan. At ngayon ay kuha kong kamatis. Mahal ng kilo ng kamatis. Wala bang hinog? Naghanap akong hinog ng mulberry. Minsan nauunahan po ako nito eh. Nalis ko na yung ano dito, ninarvest ko yung aking patula dito. Kasi ano na siya. Yung mga patula dyan nakalambitin eh. Kuha tayo ng kamatis. Yun, mga insekto kasi ito eh. 100 kilo ngayon ng kamatis na. Iwan ko lang sa inyo. Diyan sa inyo ba? Magkano kilong kamatis? Nagpicking ako nito nung isang araw dahil inano ko, nagpickles ako. Ano pa bang kulang o diba? Sabi nga nila, pag may itinanim may aanihin ang kapitbahay. Ay, sabi ko nga lang pala yun. Check ko yung may patula kasi naiwan dun. Ay, pero kunin ko na yun mga ka-garden kasi baka ano, ay, baka tawag dyan, bakit nagiging ganito itong okra na ito. Kunin natin yung isa kasi baka gumulang. Meron kasi nakatago dito. Ayan, nakatago siya. Whoops! Uy, may share ako sa inyo mga ka-garden oh. Naalala nyo tong yung nag-ano ako ng kamatis? Tignan nyo oh, may ugat na siya. Yung nag-pruning ako, tapos sinabi ko sa inyo, wag niyong itapon, ibabad nyo, lagyan nyo ng rooting. Ayan ang mga ka-garden oh. Tingnan nyo oh. Oh, diba? May bunga. Kasi may flower yan siya nung inano ko. Oh, diba? So, pwede na natin yung itanim. Ito naman ay mga radish. Ang carrots. Tingin pa tayo dito sa ano, wala na yata. So, ito yung na-harvest ko. Ayan. Ay, may sili. Ano, mga ka-garden, magkuha pala ako nito. Dahil baka abutan to ng ano, hindi ko na makuha. Lagay ko lang sa ref. Hindi na siya ano oh. Makapal ang ano kanyang bunga dahil malapit na ito magtapos. Para akong nasakal. Loka. Nasakal pa ako eh. Kabila. Meron pa rin tayong sitaw na nakuha mga ka-garden. At ayan na nga. Ay meron ding green na sitaw. Tumubo na yung green na ano. Meron to dito eh. Yun o. Ay, meron pa pala dito mga ka-garden oh. Patula. Ayan, kunin na natin pala ito. Kunin ko muna yung ano, gunting ko. Ay, naloka na. O, diba? Meron na naman dito. Mabilis kasi talaga to dumami mga ka-garden. Masipag yan mamunga. O, meron na naman nga. So, puno na yung ano, basket natin kasi nagkamali ako pagdala ng basket. Kasi ang bala ko lang talaga ay ampalaya at saka kamatis. Sumubay na itong ating ano, iba pang gulay. Mga ka-garden, nilipat ko yung gulay ko sa malaking basket dahil nga hindi na magkasya doon sa maliit. And then nagbigay din aming kapitbahay ng talong. So ganito ang aming paligid mga ka-garden, no? 'Di ba? Ang ganda. Ito mga ka-garden, hiniwa ko lang siya ng ganito, ng maninipis, ginadgad. Ito kasi madali lang mga ka-garden at alam nyo ba pag
pag ang ampalaya nyo hiniwa ng manipis at binabad nyo sa malamig na tubig na may ice or kaya ako nilalagay ko na lang sa ref, mababawasan po yung niya, yung pait. Hindi mo na kailangan maglagay ng asin, pigaan ng husto. Ganito mga ka-garden, gayahin yun, manipis na pagkahiwa, mababawasan yung pait ng ampalaya. At ito naman ang aking karni ng manok, pakuluan ko lang to ng kunti para hindi siya mag-dry ang ating karni. So ganyan ako maggisa ay maggisa ng gulay pag ko ay manok or baboy or baka. Lagyan ko muna yan ng kunting tubig, pakuluan ko lang muna. And then saka na ko ilalagay ko yung kunting cooking oil, then ipagsama ko na yung sibuyas, kamatis at saka bawang. Tapos hindi na ako na iuna yung bawang, iuna yung sibuyas, iuna na yung kamatis. Hindi, diretso na yan sila lahat mga ka-garden, yan silang tatlo. So ito, pagkatapos nagsangkot siya na, ilagay mo na yung ampalaya at timplahan na. So yan mga ka-garden, gayahin nyo itong ganito. Pag magluto kayo ng ampalaya, hiwain nyo lang ng manipis yan. Basta manipis. Kasi ito sa akin, kaya ako ginamitan ng ganun para manipis at mabilis. Kasi ganito yung mga ka-garden, aksidente lang yun na ginawa ko sa ampalaya na ginanyan ko. Kasi madalas carrots talaga ang ginadgad ko doon at saka cucumber. So sabi ko, try ko nga itong ampalaya dito, igadgad ko sa yung nakita nyo yung nabili ko lang yan sa Japan ng 300. Marami yung ganyan mga ka-garden sa Shopee, Lazada na 100 plus, pero hindi ganun ang itsura. Tapos ito na yung aking ampalaya, napansin nyo, hindi ba siya overcook? Pero luto na yan mga ka-garden. Pero ayaw ko din naman kasi sa ampalaya yung sobrang lutong-luto. Pero ganitong kulay mga ka-garden, okay na po yan. At saka less na po yan sa pait. Basta pag ganito yan, ganitong ginagawa nyo sa ampalaya, hindi na yan mapait na mapait. So, carry nyo na yan mga ka-garden, pati sa anak nyo na ayaw sa ampalaya. I-try nyo lang ganyan. Yung hiwain nyo ng maninipis. Magugustuhan talaga ng anak nyo yan. Tanggal yung sobrang pait. At ito na ang aking partner sa aking ginisang ampalaya, ang aking lapu-lapu. So, yun lang.